ako niloko mo. Kapatir, friends, best friend, idiot. I'm sorry, my words. Okay? I'm sorry. Hindi ko matanggap. Ang tagal ko nag-intay. Ang tagal kong nilihim to. Ang tagal ko naghihirap dahil sa'yo. Kung hindi COVID ngayon, nasa Malacanang na ako, nasa loob na ako ng Malacanang. Doon ako magla-live para sa mensaheng ito sa'yo. At huwag na huwag mong isama sila sa kalokohan yung dalawa. They are a good person and family man and busy at nagpapakamatay sa ating mamamayan at sa gobyerno. Kayong dalawa, ipis kayo sa lipunan. Okay? At huwag mong gamitin ang Marcos family. They are too much problem enough na sa gobyerno. Huwag mo nang dagdagan. Napakasama na ng mata ng tao sa mga Marcos. Pero dinadagdagan mo pa. Kawawa naman sila. Kawawa naman sina Amy, sina BBM. Si Ma'am Imelda. Kawawa. Huwag mo nang dagdagan. Huwag niyong dalawang dagdagan. Sinabi ko naman sa'yo, ang bait-bait ko, di ba? Kilala mo ko na napakatahimik kong tao. I'm a true person at sinasabi ko naman sa'yo at alam mo, malinis ang puso ko. Pero kilala mo ko. Huwag lang ako masaktan. Huwag lang ako masaktan and you will get it. What you deserve it. Hindi ako nananakot. Hindi ako nananakot. Nakikiusap lang ako sa inyong dalawa. Tigilan nyo na tong kalokohan to. Naluluha ako sa ginagawa mo. I ashame on you both. Really ashamed. I'm really ashamed. Nahihiya ako kay Presidente para sa inyong dalawa. At sa Diyos, nahihiya ako sa inyong dalawa. Bilin ko sa inyong mga galamay, kayong mga galamay, yung dalawang yan na tumutulong. Umagwat-agwat na kayo. Umagwat-agwat na kayo. Titigan nyo tong mukhang to. Titigan nyo tong mukhang to. Kasama kayo sa rehas ng dalawang yan. Hindi ako nananakot. I have all the evidence sa mga taong niloko mo. And I have some few friends na magsusuporta. Nagpatunay. Mga inasawa mo na kwinartahan mo lang. Anong klase ka? Anong klase ka? I can't believe it. I really can't believe it. Alam mo, ang laki ng tiwala ko sa iyo, sobra. Sobrang laki ng tiwala ko sa iyo noong ako ay napaniwala mo. Nanggigigil na kasi ako eh. Hindi ko na kaya ang ginagawa mo. Kung sino-sino na yung binababot mo. Yung mga nananahimik na tao. Sa imbis na magdasal ka para sa ating bansa, ganyan pa rin ang ginagawa mo. Kalat ang paa mo sa panluloko. At hindi ko naman maintindihan bakit itong mga taong to ay sinusuportahan ka. Ganyan na ba kayo kadesperata sa pera? Ang ibang tao nga kaya magutom eh. Kaya magutom. Kayo, takot magutom. Kaya, sumasama kayo
para manloko ng tao. Again, Early and Cheta. Sis, I still respect you. Don't choose ang photo namin ni na Presidente at Secretary Canelo and Leni Robredo for your own purposes ng panloloko. Sa mga kasabwat, get out. Malis kayo dyan sa dalawang yan kung ayaw nyo masira ang buhay nyo. Panawagan ko dun sa lahat ng naloko nila. Lumabas kayong lahat. Lumabas kayong lahat para matigil na tong kalokohan to. Hindi ako nananakot. Matutuldukan to. Okay? Matutuldukan ito. Magandang umaga po. Okay. Ako ho ay may narinig na video. Sasagutin ko lamang ho yung narinig kong video ni Miss Eleanor o Epa Anunuevo. Dalawa ho eh. Hindi ko ho alam kung anong nangyari dito sa taong ito. Ito naman ho ay itinuring kong kaibigan at parang kapatid. Ayoko ho sanang magkomento. Yung unang video niya ay kahapon ko napanood. Ayoko ho sana magbigay ng komento rito. Pero may bago na naman hong lumabas na video na hindi na maganda Epa eh. So once and for all, eto, sige, sasagutin na kita. Mga kaibigan, nakilala ko yan si Miss Eleanor Anunuevo o Epa kung tawagin ay somehow in September 2017 sa Midas Hotel Casino. Grupo ko silang dumating doon, nakipag-usap sa akin at regarding daw na meron daw, kasi ako ho ay VIP sa Midas, kahit ho tignan nyo sa Midas Casino noong ako'y malakas pang magsugal, ako ay platinum member. Magmula nung binuksan ho yung Midas hanggang sa tumigil ho ko sa pagkakasino ay platinum member po ako. Ibig sabihin, pag platinum member ka ay malakas ka. Kumbaga VIP ka na, where you can stay in Midas Casino for free. So, maganda naman ho sila bakitungo sa akin. We started a conversation, pinakain ko sila. At humingi pa nga ho sa akin ng kwarto, binigyan ko. Hanggang sa mabait naman hong kausap, sa madalit sabi, nakapalagayan ko ho ng loob. Meron silang mga transaction noon na nakikiusap sila sa akin na kausapin ko yung pamunuan ng Midas na baka pwede raw mag-swipe ng credit card nila because ang pakilala niya, may-ari siya ng mga oil tanker, etc. May-ari siya ng mga crudo, may mga depot sila sa iba't ibang mundo. As what she portray. So wala naman ho kung alam sa mga ganyang bagay. Ang akin lang, gusto kong maglaro dahil sa friendly sila, naging friendly naman ho ako. And then nagpahingi pa ho siya sa akin, baka raw pwedeng gamitin ko yung aking Midas point na mabigyan sila ng mga rooms. May record po ako lahat niyan. Pati yung mga rooms na nakapangalan sa akin na i-charge sa points ko na ibinigay ko sila. So I allow them to stay at Midas Casino. Marami po sila. And then suddenly, bigla niya ako sinabihan na sabihin mo matagal na tayo magkaibigan, sabihin mo matagal na tayo magkakilala. Sabi ko, for what? Sabi niya, ay hindi alam ng asawa ko itong pagsusugal ko. Sabihin mo yung requirement lang. Ang asawa ko ay kay police. Di sa akin naman, wala naman ho siyang pinakikitang masama. So, I joined. Then our friendship started there. Nakimit ko yung kanyang asawa.
Mabuti naman ho ang pakikitungo sa akin, so mabuti. By the time of the same month, ako ho ay may humanitarian na gaganapin sana dito sa parting Cagayan, where pinakiusapan ako nung kanyang asawa na si superintendent, isang superintendent po yung kanyang asawa, na bakit hindi kami mag-humanitarian sa Camp Karingal sa mga kapulisan. Sige po, sabi ko, walang problema. Sabi ko, kung maaari, sagutin mo yung mga pagkain ng doktor at sagutin mo yung mga, kasi hindi naka-line up sa akin yan, sagutin mo yung mga pagkain ng doktor, sweldo ng doktor, at saka yung laboratory ng mga salamin natin, kasi hindi nakahilera yan. Umuo naman ho siya. So, hindi po ako nagkakamali. Gumastos po ng mga 300,000 plus to 400,000. Mga ganun naglalaro po, wala namang sobra yung si superintendent. At natuloy na nga po yung humanitarian. Yun po ay sarili kong pera. Wala pong ibang donation doon. Yun po ang totoo nun. Sarili kong pera yon. Yung 116,000 pieces of eyeglasses na ipinigay namin sa Camp Karingal noong pong November 2017. Lahat po ng pulis dyan, maaalala pa ho yun. Kung hindi po ako nagkakamali, ang hepe po ng QCPD sa Camp Karingal ay si General Eliazar noon. And then suddenly, sabi ni EPA o ni Eleanor Nuevo at saka nung Yulen Marcos na nakilala ko sa internet, sabihin mo naman, meron ho kami mga conversation, na-save ko po yan, yung mga text message namin, pati mga audio video na na-save ko, na pag-uusap namin. Sabihin mo naman ako'y nag-donate para ako'y sumikat, para makita ng tao na sikat din ako. Sa akin naman po, wala naman akong kwenta yung mga ganung bagay sa akin hindi ko naman ho kailangan ng pagsikat, so hindi ko susuluhin yung credit. So kung maririnig nyo ho yung video, naka-upload dyan, nasa through internet, nung humanitarian ko sa Camp Karingal, may mga sinabi ho kung mga nag-donate nun, including na ho yan si EPA, na nag-donate ng 10 million. Pero, ma'am, sir, kahit piso ho, walang dinonate yan. Pati yung Yulen, kahit piso, walang donate. Isinama ko lang yung mga pangalan nila dahil sa pakiusap nila. So yung totoo ho nun, yung mahigit 37 million na gastos nun, yung humanitarian activity na yun, sariling pera ko ho talaga yun. Yun lang laboratory fee at may mga doktor ho ako magpapatunay niya. Nandyan ho lahat ng mga sila Dr. Grace Parangipang, sila Dr. Martin, na yung asawa po niya ay binayaran yung laboratory fee na 2 piso isang piraso ng eyeglasses po, yung mag-e-aging. So 116,000 pieces po yun, yung in-aging na salamin. Opo. Yun po yun. At regarding naman, ito pa, lumipas ang panahon, kami naging mabuti naman, ayos naman ang pakikitungo. Nag-i-slot machine siya, naubos yung pera, at ako naman din noong mga panahon na yon, tapos na yung aking humanitarian, medyo sabihin natin ako'y talo rin. Inutusan ho niya ako, yan, hindi ko ho i-deny yan. Inutusan niya ako, sabi niya pa, best friend, yun ang tawag sa akin yan ni Epa. Baka pwede naman ekang utusan kita, isang lamo aring aking relo. O hindi, wala ka akong problema. Yan ho ay totoo, na isang laho yata na mahigit 100,000. And then naglaro siya, na natalo na naman siya, itinutusan na naman niya ako, nakiusap na isang lako yung kanyang singsing. And then pinatalo rin ho niya yon. Yan ho ang mga katotohanan yan. Pwede ho nating i-review yung lahat ng CCTV ng Midas if we are going to talk facts and reality. Tapos, syempre, magkaibigan kami, lumipas ang panahon, hanggang sa inimbitahan ko siya sa Ilocos, ginastusan ko yung pagpunta nila roon. Tapos, one time, nagtapat siya sa akin na yun daw ho bahay niya ay narimata na. Yung bahay niya ho ay narimata na. Ay, di sabi ko, ano ba ang maitutulong ko? Wala naman ako maitutulong sa'yo, sabi ko sa kanya. Ay, takutin mo yung mga nang remata ng bahay. Ay, biruin nyo, ako pa ho'y nautusan niya para sindak-sindakin daw yung mga nang remata ng kanyang bahay. Kung hindi ako nagkakamali is, ang pangalan ho nung kanyang pinakilalang tao, wala ho siya, nasa Batangas Tapos yung tao ho ay pinatawagan niya sa akin, hanggang sa nakipagkita ho sa akin, yung taong rumimata ng bahay niya, ay wala na ho talagang magawa, rematado na ho ang pangalan ho ay Aurea Rialon. Yan ho yung pangalan ng pinagsanlaan niya ng kanyang bahay.
Sa madalit sabi, wala naman ho kaming so far conversation ni Eleanor. Ang sa akin lang ay naging kaibigan ko siguro noong mga panahon na yon. Okay naman po lahat. Wala naman akong alam na naging problema namin. Bakit ngayon nagdadaldal lang kung ganyan-ganyan. So maliban ho doon, pasisinungalingan ko lang ho lahat ng kwento niya. Aha. At kung makakarating sa iyo itong video ko, ito lang ay makatotohanan, ano. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa iyo, kung sino nagbayad sa iyo para ganyanin mo ako. Pero I have all the evidence, including our conversation, na lahat ng pinagsasasabi mo ay malayo at walang katotohanan. May message ka pa nga sa akin na pinasasakay mo lang yung aking mga basher. Yes, para kunyari. Hindi ko alam kung ano meron ka, kung nagpapaikot ka o whatsoever. But I have not to say nothing against you. Una higit sa lahat is, ikaw ang nagsimula niyan eh, hindi naman ako. Para sa akin, ako pa rin yung kaibigan mo, hindi nagbabago. Wala kang masamang tinapay sa akin. Kumbaga, kaya ko lang to ginawa tong video na to. Hindi naman kasi maganda, para pasinungalingan na lang lahat ng mga pinagsasabi mo. Kasi hindi naman maganda. Unang-una, hindi ko matandaan kasi partner o kaibigan o kapatid na ikaw ay aking nilamangan sa kahit anong pamamaraan. Wala ako natatandaan ganon. Bagkos ako nga ay ginagamit mo paminsan na tagagawa ng iyong sulat, tagagawa ng iyong tula. Kaya hindi ko malaman kung ikay ginagamit o nagpapagamit ka kung kani-kanino man tao. Pero yung mga conversation natin na sinasabi mo sa akin na pinasasakay mo lang lahat ng basher ko, nasa sa'yo yun. Kaya lang hindi na maganda, pati yung pinsan ko ay dinadamay mo eh. Hindi na maganda yan. So, okay? So, ganun lang ako. At yun lang ang masasabi ko. Para kay Miss Eleanor Fraile de Ano Nuevo. So yun, magandang gabi ho. Pinasisinungalingan ko lang ho lahat ng kanyang sinasabi. At saka bakit naman ngayon? Kung kailan ako sumisikat eh, hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo. Yan ho yung totoo nun. Wala ho kaming mas malalim pang pinagsamahan maliban doon sa nakilala ko siya. At ako ho ang nagamit at hindi ho siya ang nagamit. Ayun ho. At madalas pa ho, tatawag sa akin yan, magte-text sa akin yan. Ganito ang sabihin mo sa asawa ko ha. Ganito ang sabihin mo sa asawa ko ha. Yung buti ho, na-save ko pa yung mga conversation na gano'n. At marami hong magpapatunay niyan. Ulitin ko, I have nothing against with Eleanor Ano Nuevo. Ang tingin ko sa kanya ay kaibigan at kapatid. Kung ano man yung nangyayari sa kanya ay problema niya na ho yun. Basta ho, ako ay maninindigan. I'll stand on my ground. I have everything in my hand. I know what I'm talking and I know what I'm saying. Kung hindi kita pinapansin, eto tawag ho takin ng tawag yan. Hindi naman ho nakakarating ang tawag dahil nga ho sa bugang messenger ko. Hanggang sa pati ho yung pinsang ko yung nag-text sa akin, sagutin mo raw, si di naman daw ako sumasagot. Ay, pasensya ka na kung hindi kita nasasagot. Pero dahil sa ginawa mong video, lumayo na yung loob ko sa'yo. Sabi ko nga, don't open the can of worm. Mahirap. Wag mo ko i-trial by publicity at wag mo rin akong i-trial by publicity. If you want to go in court, bring it on in the court. Bring it on. Kahit magsama-sama kayong lahat. Wala akong pakialam. Alam niyo kung bakit? Wag kayong mabuhay sa kwento ng kasinungalingan nyo. Kasi yung kasinungalingan na yan, kapatid ng magnanakaw yan. Kakaunti na lang ang buhay natin sa mundo natin tinata. Gumawa na tayo ng mabuti. Ang payo ko sa iyo, gumawa na tayo ng mabuti. Gumawa ka na ng mabuti. Wag yung may halong pagpapaimbabaw. Okay? Yun talagang mula sa puso. Okay? Hindi natin alam. Baka mamaya hiramin na ng Diyos yung buhay na hiniram natin sa Kanya. Ayun lang. More than that, wala akong sasabihin pangit kasi sa totoo lang, naging mabuting kaibigan naman kita. Wala namang akong alam na ano. So, hindi ko na tinapos yung mga video mo. At basta kung ano man yan, nasa sayo yan. At pinasisinungalingan ko lahat yan. Yun ho ang kabuod-buod ng kwento namin dalawa kung paano kami nagkilala. I just met her in 2017, September, at the Casino Filipino. Lumapit sila sa akin at humingi ng tulong hanggang sa, ayun, nilapit nila ho yung kanilang sarili sa akin. Marami ho yan eh. Ako naman ho kasi pag mabuting tao yung nakikipag-usap at maayos naman makipag-usap, wala hong masamang tinapay sa akin. Ayun lang ho. At para dun sa iba pa na nag-extort ng pera, hindi kayo makakakuha ng pera sa akin. Ibibigay ko lahat sa mahirap to. Wala kayong may extort. Hindi ako pumapatol sa extortionist.
Aha. Yun lamang ho, at maraming salamat. Mabuhay po kayo.